Bilang pakikiisa sa milyong-milyong biktima ng pananalasa ng sunod-sunod na bagyo na patuloy na nagdadalamhati matapos mawala ng mga mahal sa buhay, tahanan at pinagkakakitaan, hinikayat ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga opisyal at kawani ng gobyerno na iwasan ang magarbong pagdiriwang ng Pasko. Hinimok na Executive Secretary Lucas Bersamin ang mga ahensya ng gobyerno na bawasan ang gasto sa selebrasyon ng Pasko. Ibigay na lamang ani ang matitipid bilang donasyon sa mga tinamaan ng kalamidad. Ang tunay na diwa ng Pasko, pagkakaroon anya ng malasakit, pagbabahagi ng biyaya at paghahatid ng saya sa ating kapwa. Sabi pa ni Bersamin, bilang isang bayan, maaari nating bawasan ang kalungkutan ng mga higit na nangangailangan ngayong Pasko. Hindi na anya kailangan ng kautusan para rito. Tiwala si Bersamin sa kabutihan ng mga kawani ng gobyerno na magkukusang ipatupad ang panawagan ng presidente. Ligtas man sa bagyo ang Administrator Assistant sa isang ahensya ng gobyerno na si Mary Jean, alam daw niya ang hirap ng pinagdaraanan ng kanyang mga kaanak sa Bicol Region. Mas kawawa po sila, kailangan first priority po natin sila sa pagbibigay ng mga po. Okay lang po sa inyo na wala pong lechon? Okay naman po, mas okay pong wala na, kahit simple lang po. Paano kung wala ng exchange gift at raffle? Sa hirap ng buhay ngayon, ilaan mo na lang sa araw-araw na pangangailangan, sa hapag mo sa kakainin ng pamilya mo, yun na lang. Kasi ang 500 sa isang exchange gift, ilang kilong bigas na yun. Mahalaga po ay kahit paano, kahit simple lang, basta't magkakasama-sama. Tiniyak naman ng Administrasyong Marcos na mararamdaman ng mga naapektuhan ng bagyo ang diwa ng Pasko. Doble kayod ang pamahalaan sa pamamahagi ng relief goods. Nangako rin na ibabalik ang kanilang mga hanapbuhay at iaayos ang mga nasirang tahanan upang maibalik ang normal nilang pamumuhay. Kalezal Pardilia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.